100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITFI. Ito ang Hot News Radio, Hot Balita. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na alas 7 ng umaga. Ito ang Hot News Radio, Hot Balita. DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Tama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na alas 7 ng umaga. Bismillah, assalamualaikum, ang kapayapaan ay sumasa inyong magandang umaga Bangsamoro. Welcome aboard sa Hot Balita alas 7. Ngayon ay araw ng Merkules, ika-10 sa buwan ng Disyembre 2025 at ika-19 sa buwan ng Jumadal Akhir 1447 sa Islamic Isra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer at sa aming news head at sa aming mga media technician, ako po ang inyong makakasama sa loob ng 30 minuto. Radyo Natin, Caroline Abbas. Dalawang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na nahatid sa atin ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Coca-Cola Ventures Corporation na nasa pamahala ni Manager Abidin A. Ali ng mga tatagpuan sa May Ramon Rabago Senior Street, RH13, Cotabato City at ng Green Pharmacy. Para sa mga preskong gamot, hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at para sa ating pangunang balita. Pinangunahan ni Cotabato City Vice Mayor Johaira Madaga kasama ang mga membro ng 18 na sangguniang panlungsod ang joint quarterly meeting ng City Peace and Order Council at City Anti-Drug Abuse Council kahapon ika-9 sa buwan na Disyembre 2025 sa People's Palace. Dumalo rin sa pulong ang hepe ng iba't ibang departamento, kinatawan ng militar at polisiya, mga barangay official, akademiya at volunteers mula sa iba't ibang sektor. Sentro ng usapin ang agarang pagresolba sa mga security issues, pagpapatibay ng public safety, pagpigil sa kriminalidad hanggang sa mas agresibong kampanya kontra illegal na droga. Apat na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at para sa iba pa nating mga balita, nagsama-sama ang maraming mga residente ng 16 na mga barangay sa Cotabato City. May kabuuang sakop na 37 barangays sa isang clean-up drive
Umaga ng linggo, ika-7 sa buwan na Disyembre taong kasalukuyan, mismo mga community leaders sa nasabing 16 na mga barangays ang nagulat sa mga reporters sa Cotabato City. Itong o kahapon, araw ng Martes, nakatuwang nila at ng mga residente nga lumahok sa clean up drive ang public service team ng tanggapan ni Attorney Naghiba Sinarimbo na miyembro ng parlamento ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Unang naging Barma Local Government Minister si Attorney Sinarimbo bago itinalaga ang member of parliament ng Autonomous Region ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong March 2025. Ayon sa mga barangay officials sa 16 o 16 na mga barangay na saklaw ng Joint Clean Up Drive ng mga residente at ng tanggapan ni Member of Parliament Attorney Sinarimbo na suportado rin ni Farm Chief Minister Abdurrauf Makakua. Tumanggap naman ng 803 relief packages, may kasamang bigas at iba pang mga food supplies ang mga pamilyang lumahok sa aktibidad. Galing sa Barma Rapid Emergency Action on Disaster Incidents, mas kilala sa Barma RIDI, at sa tanggapan ni Member of Parliament Attorney Sinarimbo ang nasabing mga pinagsamang relief supplies na hayagang ikinatuwa ng mga nakatanggap. 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, nagtipon ang 140 o 100 na pong community base paralegal mula sa iba't ibang probinsya at lungsod ng Bangsamoro Region para sa First Barma Paralegal Summit. Kahapon ika-9 sa buwan na Disyembre taong kasalukuyan. Layunin ng summit na pagsamahin ang lahat ng mga paralegal na sinanay ng MSSD upang bumuo ng collaborative strategies para palakasin ang kanilang papel sa pagtataguyod ng access to justice para sa mga kababayan. Isang mahalagang diskusyon ng summit ang pagtalakay kung paano integrita ang kultura ng gender equality at human rights na lalong magpapatibay sa papel ng paralegal bilang epektong advocates para sa empowerment at proteksyon ng kababayan. Sa naging mensahe ni MSSD Minister Raisa Zazuri, ang kahalagahan ng kanilang tungkulin ang kailangan nating itatag ang community base para legal upang maging tulay at unang takbuhan ng ating mga kababayan, lalo na ng mga biktima ng karahasan. Sila ang magsisiguro na may gabay ang ating mga survivor kung saan sila dapat humingi ng tulong at hustisya, ani pa ni Minister Zazuri. Sa pangunguna ng Human Welfare Program or WWP, ang Paralegal Summit ay bahagi pa rin ng paggunita ng 18-day campaign to end vow ng MSSD at inaasahang magiging taunang pagtitipon. Layunin nito na lalo pang mapahusay ang pagtugon ng mga paralegal laban sa VAUSI, kasabay ng patuloy na kampanya ng BARM na tuluyan ng matigil ang karahasan laban sa kababayhanan. Ito ang News Radio Balita. 9 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at para sa iba pa nating mga balita, nagsagawa ng kauna-unahang regional distribution of a certificate of condonation and release of
mortgage or COCROM ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BERMM katuwang ang Department of Agrarian Reform or DAR Central Office na ginanap pagkahapon ikasyam sa buwan ng Disyembre taong kasalukuyan na ginanap sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex. Tampok sa nasabing aktibidad ang pamamahagi ng mga Camp Catholic or CLOA at mga regular na titulo ng EP or CLOA, pati na rin ang unang pag-issue ng ARB identification card sa daang-daang mga ARB or ARBs mula sa 6 na lalawigan sa rehiyon ng Bangsamoro. Ang seremonya ay pinangunahan ni Chief Minister Abdul Rauf Imakakua kasama sina Attorney Casel Celesti, Undersecretary for Field Operation Office, Amel Helda Sangkupan, Undersecretary for Mindanao Affairs Office at concurrent Undersecretary for Finance Management and Administrative Office. At iba pang mga opisyala. Ang aktibidad ay layong magbigay laya sa libu-libong mga agrarian reform beneficiaries mula sa matagal ng pagkakautang sa kanilang mga lupa. Ito rin ay isang malaking hakbang patungo sa pagpapalakas ng mga agrarian reform beneficiaries sa rehiyon at pagpapabuti ng kanilang kabuhayan. Labing isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, nagsagawa ang Ministry of Science and Technology or MOST ng fiscal year 2027 budget preparation orientation workshop noong ika-9 sa buwan ng Disyembre upang matiyak ang mas organisado, epesyente at mahusay na paghanda ng budget para sa fiscal year 2026. Layunin ng aktibidad na may pabatid sa mga kawani ang pinakabagong alituntunin sa pagpaplano, wastong pagbuo ng budget at mga kinakailangang dokumento. Ayon pa kay Minister MP Bailing S. Mantawil, mahalagang mapanatili o manatiling nakatuon sa pangkalahatang kapakanan ng mga mamayan habang binabalangkas ang mga plano at alokasyon ng pondo. Ang budget aniya or budget planning ay dapat naging kapakipakinabang, makabago at nakatuon sa pagpapalago ng Bangsamoro, diin pa ng ministro. Tinalakay sa workshop ang mahalagang yugto ng budget cycle, integrasyon ng MOST framework sa rehiyon or sa regional development framework at mainstreaming ng gender and development or GAD. Inaasahan ang mga hakbang na ito ay magdudulutan ng mas sistematikong pagpapatupad ng mga programa at mas malaking kontribusyon sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng Bangsamoro. Labing 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, isang driver ng pampublikong sasakyan na si Tonton Salazala ang nalambata ng mga pulis noong Martes sa Zone 1 sa PCL area sa Rosary Heights 1 sa Cotabato City. Ang nasabing anti-narcotics operasyon ay magkatuwang na isinagawa ng City Police Drug Enforcement Unit at ng iba pang mga units ng Cotabato City Police Office na nasa ilalim ng pamahala ni Colonel Jeven Bungkayaw, City Police Directora. Sa ulat ng mga City Police officials, nakunan si Salasala ng shabu ng mga anti-narcotics agent
sa nasabing operasyon. Siya ay naharap na sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang News Radio Hot Balita. 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Assalamualaikum. Alam nyo BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi yan lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Hanap mo ba yung iba't ibang appliances? Lahat yan dito ating abot kaya. Huge discounts and great services. Posible sa Imperial Appliance Plaza. Ilang katuig, nagahatag og serbisyo. Imperial Appliance Plaza, masaligan nyo. Imperial Appliance Plaza, home of quality appliances. Imperial Appliance Plaza, di kalidad na magkaya pa. Efficient delivery and services, ang number one suki ng bahayan. Nangunguna. Imperial Appliance Plaza, home of quality appliances. Imperial Appliance Plaza, di kalidad na kaya pa. Efficient delivery and services, ang number one suki ng bahayan. Nangunguna. Nangunguna. Bisitahin ang Imperial Appliance Plaza, located Makakuwa 35th Street, Lim, Poblacion 5, Cotabato City. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito.
o di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moniportal.h. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With grilled chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Alam niyo ba ang tunay na kailangan ng ating katawan mula sa ating mga kinakain araw-araw? Nutrients ang tunay na kailangan ng ating katawan mula sa pagkain. Kung ang pagkain ay sagana sa nutrients, nakakatulong ito upang maging malusog ang mga cells ng ating katawan at maging malakas ang ating mga organs kagaya ng puso. Ang mga pagkain sagana sa natural na preservatives ay may negatibong epekto sa mga cells ng katawan, dahilan upang manghina ang mga organs at magdulot ng iba't ibang karamdaman kagaya ng high blood, stroke at iba pang komplikasyon. Alamin kung paano mapangalagaan ang ating katawan sa pamamagitan ng natural na pamamaraan mula sa kilalang natural medicine doctor na si Doc Atoy Arboleda upang magkaroon ng oportunidad sa libreng konsultasyon at nutritional guidelines. Para sa makaragdagang informasyon, mag-text o tumawag lamang sa mga sumusunod. Hulma Ibra with cellphone number 0906-134-6056. Barangay Corintim, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Kulot Mandang Saligan with cellphone number 0926-424-4505. Barangay Poblacion, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Bulawan, Buesa, Kilam with cellphone number 0955-522-6772. Barangay Binolin, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Rajasita, Kinanding with cellphone number 0965-502-6738, Cotabato City. City Gear Wali with cellphone number
0916-799-2051, Barangay RHA, Cotabato City. By Pulna, Sandigan ng Patuan, with cellphone number 0936-333-6218, Barangay Bulalo, Sultan Kudarat. Sali Ibrahim, with cellphone number 0965-757-5998, Barangay Limbo, Sultan Kudarat. Mamut Maulana, with cellphone number 0975-576-5811, Cotabato City. Paalala, mag-ingat sa mga tao na gumagamit ng mga video ni Doc Atoy para makalinlang. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Ito ang Hot News Radio. Hot Balita. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, pinangunahan ni Moro Islamic Liberation Front Central Committee, Chairman at United Bangsamoro Justice Party President si Al-Hadj Murad Ibrahim ang paglulunsad ng Transitional Justice and Reconciliation Roadmap para sa GPH-MILF Peace Process. Sa kanyang naging talumpati, inilarawan ni Al-Hadj Murad ang paglulunsad bilang isang makasaysayang yugto na nagpapakita ng paninindigan sa paghihilom, katarungan at kapayapaan para sa Bangsamoro. Binibigyang diin ni Al-Hadj Murad na ang pagkakasundo ay isang patuloy na proseso. Layunin ng TZR roadmap na baguhin ang mga saysaya ng tunggalian at tungo sa pag-asa at paggalang sa pamagitan ng paglikha ng ligtas na espasyo para sa dialogo at pagbuo ng tiwala. Tinalakay niya ang kahalagahan ng normalisasyon annex ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro or CAB na nag-aatas sa paglikha ng Transitional Justice and Reconciliation Commission. Ayon pa kay Al-Hadj Murad, 7 taon na ang lumipas, ngunit nananatiling hindi ganapan na naipapatupad ang mga rekomendasyon ng TZRC. Kinikilala ng roadmap na kailangang harapin ang nakaraan, bigyang dangala ang mga biktima at pagtayo ng pagkakaisa. Nagpahayag siya ng pasasalamat sa Technical Working Group mula sa MILF at pamahalaan ng Pilipinas na nagbalangkas ng roadmap. Giit ni Al-Hadj Murad, ang Transitional Justice ay tungkol sa pananagutan, pagpapanumbalik ng dignidad ng mga biktima, pagkilala sa kanilang pagdurusa. Layunin ng roadmap na itaguyod ang truth-telling, pananagutin, reparasyon, reforma at pagtiyak na hindi na maulit ang pang-abuso. Hinikayat niya ang Kongreso na magtatag ng isang National Transitional Justice and Reconciliation Commission upang masigurong institusyonalisado at may pambansang suporta ang advokasya. Pinangunahan ang aktibidad ng Office of the President Advisor on Peace, Reconciliation and Unity or OPAPRO. Ang TZR roadmap ay nagsusulong ng katotohanan, pananagutan, reparasyon at reforma para sa pangmatagalang kapayapaan. Dalawamput siyam na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, nanawagan si Member of Parliament Mohagir Iqbal na bigyang pansin ang Transitional Justice and Reconciliation or TZR
bilang mahalagang bahagi ng normalisasyon process sa Bangsamoro. Ayon pa sa kanya, hindi magiging ganap ang kapayapaan hanggat hindi nabibigyang pansin ang mga historical injustices na pinagmula ng matagalan na alitan sa Mindanao. Sa isinagawang TZR Roadmap 2024-2025 activities, ipinaliwanag ni MP Iqbal na ang TZR ay naglalayong kilalanin ang mga nakaraan ng Bangsamoro people, unawain ang pinagmula ng sigalot at maglatag ng judicial at non-judicial mechanism upang maiwasan ang pag-ulit ng karahasan at mapatatag ang pangmatagalang kapayapaan. Kabilang sa mga hakbang na ginagawa ay ang pagbuo ng National Transitional Justice and Reconciliation Commission for the Bangsamoro na kasalukuyang may mga panukalang batas sa Senado at sa House of Representatives. Ayon pa kay MP Iqbal, isa itong urgent bill dahil kailangan isang institusyong tututok sa katotohanan, hustisya at pagkilala sa mga biktima. 31 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At yan na po ang kabuuan ng ating hot balita alas 7. Pero bago tayo magpaalam sa ating programa, alamin muna natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules. Ayon sa Pag-asa, December 10, 2025, nilabas alas 5 ng umaga, ang localized thunderstorm ay nakakaapekto sa Mindanao. Ang rehiyon ng Bangsamoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulo na pag-ulan, pagkidlat, kulog at dulot ng localized thunderstorm. Posible naman ito nga magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa kapag patuloy ang pagbuhos ng ulan o may severe thunderstorm. Ang hangin ay nasa banayad hanggang sa katamtaman na nagbumula sa hilagang silangan hanggang hilagad na direksyon. At ang alon sa mga baybaying dagat ay nasa mahina hanggang sa katamtaman. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 33.0 degrees Celsius hanggang 23.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw alas 5:44 ng umaga at lulubog alas 5:27 ng hapon. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa, Cotabato. At also ang ulat panahon ay nihatid ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM sa pamamahala ni Minister MP Bailing S. Mantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf I. Makakua, katuwang ang radyo natin. Maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. Tatlong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At yan na po ang kabuuan ng ating hot balita alas 7. Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika-10 sa buwan ng Disyembre 2025 at ika-19 sa buwan ng Jumadal Akhir 1447 sa Islamic Isra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer, sa aming news head, at sa aming mga media technician. Ako po ang inyong nakasama,
radyo natin Caroline Abas. Hanggang sa muli sa ganito ring oras at timpila na 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. 34 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Manatiling nakatutok ka sa radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Magandang umaga, Central Mindanao. 35 minuto makalipas ang alas 7 ng magandang umaga.